Kaya update ko lang po kayo ngayon dito sa video ito doon sa mga online lending platform o yung mga online loan din nila na nagpalit ng pangalan dito sa SEC pero pinayagan. Pero ang twist kasi ito mga nagpalit ng pangalan ng mga online lending platform at mga online loan nila maraming issue ako nakita. Okay, maraming mga issue na katulad ng paglabag sa kanilang mga violations, yung mga Truth in Lending Act, na-raid, nabigyan ng cease and desist order, na nahatulan na magbayad ng mga danyos, tsaka ng mga penalties, yung mga ganyang issue ba. Kaya medyo ginagawa kong video ito para magkaroon ako ng paalala sa inyo na maging maingat sa pag-utang dito sa mga online lending apps. Okay? Pero bago natin simula, talakayin, ay maglalambing po muna ako sa inyo na pakisuportahan ko ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple nyo pag-like, malaking tulong po yung simple nyo pag-share. At para updated sa mga usapang online lending app, pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at panubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending app. At hindi po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po ay hindi abogado. Ako po ay simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report ang po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga OLA. At ito na nga po, simulan natin yung ating tatalakayin sa updated list ng online, na recorded online lending platform ng SEC na kung saan mga nagpalit ng pangalan. Dahil sa paningin ko at sa pananaw ko, dito sa point of view ko, marami itong mga violations kaya nagpalit na lang ng pangalan para wala na siguro issue. Okay? Ito, no? Updated as of July 16, 2026 ng SEC. Unahin natin tong si Ethereum Lending, doing business under the name of Bilis Cash Peso Key Sure Peso, formerly Code Block Lending. Yang si Code Block Lending, yung mga ulan yan, si Bilis Cash, Peso Key, tsaka si Sure Peso, si OK Peso yan. Okay? Itong si OK Peso, marami kasing complaint ito doon sa mga rants, sa comment section ng mga Facebook. At even doon sa mga mas filing kasama siya, pero yung nakatulang talaga na na as in ng SEC o ng korte o wala pa naman. Most of the complaint lang is sa mga nasa comment section at rants. Okay? Kaya medyo siguro tingin ko kaya nagpalit din ng pangalan dahil nga marami silang issues comment sections at sa mga posts sa mga groups. Okay, si OK Peso po yan dati para malinawan lang po kayo. And then ito pong si Flash Cash 101 Lending. May kasama to si Flash Cash, Asta fan na po siya ngayon. Itong si Flash Cash, if I remember it correctly, may kasama pa siya dyan. Si Treasure Bowl, if I remember it correctly, Treasure Bowl ang kasama niyan nung na-raid, nung 2023. So, si Flash Cash 101 at si Treasure Bowl, magkasama na na-raid sa isang establishment sa Makati. Yung panahon na kay Rendon Labrador, if you remember it, di ba? 4 na ola ito. Si Treasure Bowl at si Flash Cash, bali 4 na ola. Si Treasure Bowl yata yung kay, tag doon, yung letter B, hindi siya B+, iba yung B+. Nakalimutan, Bali Loan, ayun, si Bali Loan, tsaka si Wow Pera, pagkatapos si Zip Peso, at tsaka si Lemon Loan. Yung 4 na yan, under po yan ng dalawang lending company na ngayon. Tapos ngayon, nagpalit na lang din po sila ng pangalan. Ngayon, ang pangalan po ng mga ola nila is Lendra at Finfio. Tapos yung isa is Surlo at Kashimi. Kaya medyo mag-ingat kayo sa mga binabanggit ko, pinapakita ko mga online lending app, okay? Na mga yan, nagpalit ng pangalan. Then ito, si Biyaya Lending. Galing siya dati sa pangalang Armorak o Ayuda as We Loan. Dati na po yan. Nabigyan po ito ng cease and desist order at yung mga pangalan ng OLA niya is Loan Stream at Lenwise. Nabigyan po yan ng cease and desist order noong 2023 rin, if I remember it correctly, okay? And then ito, kaya pag-usapan din natin ito, kailan lang ito, January lang ito nabigyan ng hatol ng Supreme Court dahil sa paglabag sa data privacy. Itong CF Cash Global.
na ngayon ay isa na siya si Go F Cash Lending Corporation. Dati, maalala nyo si Fast Cash. Yan po. Siya po si Fast Cash na ngayon. Yung mga ola nyo is Go Cash, Go F Cash, Go F Cash BIP, at Go F Cash Loan. Dinagdagan lang ng Go. Pero Fast Cash pa rin po siya. Okay? Yun po. Kaya para malagnawan po kayo dyan. Then, silip din tayo sa iba. After nun, etong si, nagpalit din ng pangalan to. Ngayon, Monana Lending, na dating si LHL Lending, Online Lending Incorporation. LHL, ang ola po nito is si Pondo In, tsaka si Pera Pera. Si LHL, hindi rin to yung ano eh. Hindi ko maalala kung ito si pautang peso, yung LHL Lending. Pero si LHL Lending is nabigyan kasi ng penalty dahil sa paglabag sa Truth in Lending Act. Yun po yung paglabag nila. Kaya napatawan po ito ng 120,000 if I remember it correctly, na penalties. Okay? Ito naman si B+, nagpalit siya ng pangalan, pero wala akong naging, pure comment lang din po siya sa rant sa mga Facebook na medyo hindi rin daw maganda yung kanilang way ng paniningil at papautang. Kung si B+, nagpalit na ng lending company, peso agad, yung pinirtan niya. Yung lending company nagpalit, pero yung OLA, yung online lending app, ay hindi po. Yun po, okay? Para malinaw lang po tayo. And then, ito, may issue talaga noon pa, yung pagpapalit niya ng pangalan niya, si U-Peso Lending. Ito po si U-Peso, si Pera Lending, si Pera for You, tapos yung nakaraan, ito nga yung Peso Q. Ngayon, wala na po siya, nawala po siya sa Play Store. Naging si Itiwala at naging Tiwala Lending Corporation na po siya, okay? Para sa kalaman nyo, yung po si U-Peso, nabigyan po yan ng kaso, nakasuhan po yan sa korte ng SEC way back 2023 rin, or 2022 if I remember it correctly, okay? Kaya yung mga nagpalit ng pangalan dahil may mga issue yung mga yan, may mga complaints, na raid, na kasuhan, na bigyan ng cease and desist order. Kaya tandaan yung mga binanggit ko ha, isa-isa nyo. Ulitin nyo na lang po yung video kung hindi nyo na-gets yung mga ola na mga nabanggit ko. Kasi para mas maunawaan nyo kung ano yung mga ola na pangalan nila. So makita nyo sila sa mga Play Store, sa mga website, sa App Store, at kung saan man, sa mga social media, kung nag-a-add sila, di ba? Para mas maisip nyo na, iwasan nyo na lang kaysa utangan nyo. Kasi maraming nang issue eh. Tapos utangan pa ba natin? Alam nyo na may paglabag sa Truth in Lending Act, may paglabag sa harassment, tsaka sa data privacy, di ba? Yung mga pagtawag sa mga contacts ninyo, nag-harass na, nababiolation na nga dahil sa mga unfair debt collection practices, sa paglabag sa data privacy, pagtawag sa mga contacts nyo na sinisingil na hindi nyo naman binibigay as a contact reference or even a guarantor, di ba? Kaya kung ako sa inyo, pag-isipan nyo maigi, may issue, kung okay ba talaga, ano ba talaga yung runs nila, at yung rating at review dito sa mga OLA na ito, okay? Para maiwasan nyo yung pagkakaroon ng problema dito sa mga online loan app na ito, okay? So sana nakatulong ang video ito. Maraming pong salamat sa uulitin.